Mga senior, ramdam mo ba na habang lumilipas ang panahon, mas mabilis na sumasakit ang tuhod, sumisikip ang balakang, at parang mabigat na ang bawat hakbang? Hindi ka nag-iisa. Isa ito sa pinakakaraniwang reklamo ng ating mga lolo at lola. Kapag malamig ang panahon, kapag bagong gising sa umaga, o kahit matapos lang ang maikling lakad sa palengke, dama agad ang paninigas ng kasukasuan. Ang dahilan, habang tayo ay tumatanda, natural na bumababa ang produksyon ng collagen sa ating katawan. Ang collagen ay parang simento at spring ng ating mga buto at kasukasuan. Kapag kulang, mas mabilis mapudpod ang cartilage, mas madaling mamaga ang tuhod, at mas madali ring sumakit ang balakang at kulugod. Kaya hindi na pagtataka kung bakit maraming senior ang hirap sa paglalakad, mabigat ang pakiramdam, at mabilis mapagod. Pero narito ang magandang balita. Hindi lang sa gamot o injection makukuha ang collagen. Nasa hapagkainan din ito, lalo na sa mga pagkaing likas na abot kaya at paborito ng mga Pilipino, ang mga seafood. Ang balat ng isda, maliliit na buto at maging ang sabaw ng nilaga ay puno ng collagen na kayang magbigay ginhawa sa tuhod at dagdag lakas sa binti. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang 8 sa pinaka-epektibong seafood na mayaman sa collagen para sa mas malakas na binti at mas matibay na kasukasuan. At may bonus pa tayo sa dulo na siguradong ikagugulat mo. Hindi lang basta pagkain ang pag-uusapan natin, kundi ang mga lutuin at kwento na bahagi ng ating kulturang Pilipino. Mula sinigang hanggang ginataang ulam na laging bida sa salo-salo. Kaya manatili hanggang huli at tuklasin natin kung alin sa mga pagkain ito ang palagi mong kinakain at alin ang dapat mong idagdag sa iyong lingguhang menu. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, ngayon na ang tamang oras para pindutin ang button at i-on ang bell notification dahil marami pa tayong tips para sa masigla at masayang pagtanda. Paalala, ang impormasyong ibabahagi dito ay para sa kaalaman lamang. Kung may kondisyon kagaya ng gout, alta presyon o allergy, kumonsulta muna sa iyong doktor bago baguhin ang iyong pagkain. Isa, hipon mga senior. Sino ba naman ang hindi mahilig sa hipon? Sa bawat piyesta, simpleng salo-salo o kahit hapunan sa baryo, halos siguradong may ulam na hipon sa mesa. Minsan halabos lang na may kaunting asin, minsan na may sinigang na may gulay. Ngunit higit pa sa linamnam at kasayahan sa pagkain, ang hipon ay may dalang ginhawa para sa ating mga tuhod at kasukasuan. Alam niyo ba na ang pinakamahalagang bahagi ng hipon ay hindi lang ang laman? Nasa balat at ulo nito ang pinakamaraming collagen. Ito ang proteinang tumutulong upang manatiling matibay at flexible ang ating cartilage, ang unan sa pagitan ng mga buto. Sa edad na lampas 60, ang cartilage ay mabilis na naubos. Kaya't kung madalas sumakit ang tuhod at parang mabigat ang bawat hakbang, malaking tulong ang pagkain ng hipon ng buo, huwag agad balatan. Isang halimbawa dito si Mang Celso, 68 anyos mula sa Iloilo. Araw-araw siyang naglalakad papuntang palengke, ngunit dati-rati halos hindi makalakad ng walang tungkod. Na magsimula siyang kumanain ng hipon 2 beses sa isang linggo. Madalas sinigang o halabos, unti-unti niyang napansin na bumababa ang pananakit ng tuhod. Sabi niya, hindi ko man tuluyang nawala ang sakit, pero kaya ko nang sumama sa apo ko sa parke. Hindi na ako basta nagpapahinga. Bukod sa collagen, mayaman ang hipon sa protina, vitamin B12 at selenium. Ang selenium ay isang antioxidant na lumalaban sa pamamaga. Kaya't hindi lamang nito pinapabilis ang paggaling ng kasukasuan, nakatutulong din itong palakasin ang katawan laban sa panghihina. Para sa mga senior na madalas makaramdam ng paninigas ng tuhod tuwing umaga, malaking ginhawa ang hatid ng regular na pagkain ng hipon. Paano ito lulutuin? Pinakamabuti ang simpleng halabos na may konting asin at bawang o kaya sinigang na hipon na may kangkong at labanos. Iwasan lamang ang sobrang alat at mantika dahil maaari itong magdulot ng problema sa puso at presyon ng dugo.
Kung maaari, 2 beses sa isang linggo ang tamang dami, mga 90 to 120 gramo bawat kainan. Paalala din, kung may problema ka sa uric acid o gout, piliin ang tamang dami. Hindi masama ang hipon, pero ang labis ay maaring magpalala ng sintomas. Kaya't huwag kalimutang kumonsulta sa doktor kung madalas kang inaatake ng gout. Sa kabuuan, ang hipon ay hindi lamang masarap na ulam. Isa itong pagkain na puno ng collagen, antioxidant at kulturang Pilipino. Sa bawat kagat ng hipon, hindi lang alaala ng salo-salo ang naalala natin, kundi isang natural na paraan para mapatibay ang tuhod at mapanatili ang sigla ng ating katawan. 2. Alimango. Mga senior, kapag may handaan o espesyal na okasyon, isa sa mga pinakaabangan sa hapag ay ang alimango. Mula sa nilaga, kinataan na may gulay, hanggang sa inihaw na may sausawan, ang alimango ay hindi lamang ulam kundi simbolo rin ng kasaganaan. Ngunit alam mo ba na higit pa sa sarap, ang alimango ay puno ng sustansya na mahalaga lalo na para sa ating mga tuhod at kasukasuan? Ang sikreto ay nasa shell at sabaw ng alimango. Doon matatagpuan ang collagen na tumutulong para palakasin ang cartilage at ligaments. Kapag may sapat na collagen, mas tumitibay ang ating kasukasuan at mas nababawasan ang pananakit tuwing malamig ang panahon. Para sa mga senior na hirap itaas ang tuhod o madalas makaramdam ng paninigas, malaking tulong ang regular na pagkain ng alimango, lalo na kapag nilaga at iniinom din ang sabaw nito. Sa ilang probinsya, uso ang hindi pagpapaksaya ng kahit anong parte ng alimango. Ang mga lola at lolo ay iniinom ang sabaw, sinasawsaw ang kanin, at minsan pa'y ginagamit na pampalakas ng katawan. Sa kultura natin, ang alimango ay hindi lang basta pagkain, isa itong alaala ng pagtutulungan at pagkakaisa ng pamilya. Bukod sa collagen, sagana rin ang alimango sa omega-3 fatty acids. Kilala ito bilang panlaban sa pamamaga at paninigas ng kasukasuan. Kung dati ay mahirap bumangon o umupo, ang omega-3 mula sa alimango ay nakatutulong upang maging mas magaan ang bawat galaw. Dagdag pa, nakakatulong itong protektahan ang puso at panatilihing maayos ang daloy ng dugo. Paalala, para sa mga may allergy sa shellfish o mataas ang cholesterol, mahalagang mag-ingat sa pagkain ng alimango. Hindi kailangan alisin ito sa diet, ngunit piliin ang tamang dami at paraan ng pagluluto. Mas mainam kung nilaga o ginataan na may gulay kaysa sa prito o sobra ang alat. Isang simpleng halimbawa, kung kakain ng alimango, sapat na ang isang medium-sized na piraso, mga 100 to 120 gramo ng laman, isang beses o 2 beses sa isang linggo. Ganito masusulit ang sustansya ng hindi na sa sakripisyo ang kalusugan. At bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakasubscribe, ngayon na ang tamang oras para pindutin ang button at i-on ang bell notification. Ang iyong suporta ay malaking tulong upang makagawa pa tayo ng mas maraming content para sa kalusugan ng ating mga senior. 3. Tahong mga senior, isa sa mga pagkaing dagat na tunay na paborito ng maraming Pilipino ay ang tahong. Madali itong hanapin sa palengke, abot kaya ang presyo at maraming paraan ng pagluluto. Baked tahong na may keso, kinataang tahong na may gulay o simpleng sinabawang tahong na may luya. Ngunit higit sa lahat, ang tahong ay isa ring susi para mapalakas ang ating tuhod at kasukasuan. Bakit? Dahil ang tahong ay mayaman sa collagen na nakatutulong upang mapanatiling matibay ang cartilage at connective tissues. Ang collagen na ito ang nagsisilbing proteksyon laban sa pagkasira ng mga kasukasuan na madalas nagiging sanhi ng arthritis at pananakit ng tuhod. Habang bumababa ang collagen production sa pagtanda, ang pagkain ng tahong ay nagiging natural na panlaban. Kuwento ko sa inyo si Lola Nene, 72 anyos mula sa Cavite. Simula pagkabata, nakasanayan na niya ang sinabawang tahong na niluluto ng kanyang nanay tuwing maulan. Hanggang ngayon, tuwing tag-ulan, siya mismo ang nagluto ng sinabawang tahong na may luya at malunggay para sa kanyang pamilya. Sabi niya, kapag nafafain ako ng mainit na sabaw ng tahong,
Parang lumalambot ang tuhod ko. Napapagalaw ako ng mas magaan. Hindi lang ito tradisyon, kundi isang praktikal na paraan para manatiling aktibo kahit sa edad niya. Bukod sa collagen, may taglay din ang tahong na omega-3 fatty acids na kilalang panlaban sa pamamaga at iron na nagpapalakas ng dugo. Para sa mga senior na madaling mapagod, napakahalaga ng iron para sa dagdag enerhiya at lakas. Kaya't sa isang abot-kayang ulam, nakukuha na ang kombinasyon ng pampatibay ng kasukasuan at pampasigla ng katawan. Ano ang pinakamainam na paraan ng pagluluto? Ang sinabawang tahong na may luya at malunggay ang isa sa pinakamasustansya. Hindi ito mabigat sa tiyan at madaling nguyain, bagay na bagay para sa mga matatanda. Ang luya ay may anti-inflammatory properties, habang ang malunggay ay dagdag bitamina at calcium para sa buto. Paalala, ang tahong ay maaaring makaapekto sa mga taong may gout, mataas na uric acid o allergy. Bago isama ng madalas sa pagkain, mainam na kumonsulta muna sa doktor upang malaman kung angkop ito sa iyong kalagayan. Sa kabuuan, ang tahong ay hindi lamang masarap at abot-kaya, kundi isang pagkain na kayang magbigay ng collagen, omega-3 at iron para sa ating katawan. At higit pa roon, ang bawat higop ng mainit na sabaw ay paalala ng pagmamahal ng pamilya at alaga ng kalikasan. 4. Halaan mga senior, kapag maulan o malamig ang panahon, isa sa mga paboritong ulam ng maraming Pilipino ay ang mainit na sabaw ng halaan. Mula sa mga palengke sa Cavite hanggang sa baybayin ng Pangasinan, makikita ang mga pamilya na sabay-sabay na kumakain ng simpleng sinabawang halaan na may luya at kulay. Ang putahing ito ay hindi lamang pampainit ng katawan, kundi isa ring sagana sa sustansyang nakatutulong sa ating tuhod at kasukasuan. Ang halaan ay mayaman sa collagen na tumutulong upang mapanatiling matibay ang cartilage. Ito ang magsisilbing unan sa pagitan ng mga buto upang hindi sila magkiskisan at magdulot ng pananakit. Sa pagtanda, natural na bumababa ang collagen sa ating katawan, kaya mas nagiging marupok ang kasukasuan. Ang pagkain ng mga pagkain tulad ng halaan ay makatutulong upang mapunan ang kakulangan na ito. Bukod sa collagen, ang halaan ay saga rin sa iron, magnesium at vitamin B12. Ang iron ay mahalaga para sa dugo at enerhiya, ang magnesium ay tumutulong para sa kalamnan at puto, at ang vitamin B12 ay nagpapalakas ng ating resistensya. Para sa mga senior, ang kombinasyong ito ay malaking tulong para manatiling masigla at aktibo sa pang-araw-araw. Kilala rin ang sinabawang halaan bilang comfort food ng maraming Pilipino. Madalas sabihin ng ating mga lola na kapag nilagnat o inubo ang kanilang apo, pinakukuluan nila ng sabaw ng halaan na may luya. Bukod sa init at sarap, nagbibigay din ito ng ginhawa sa katawan. Sa maraming tahanan, ito ay naging bahagi ng tradisyon at natural na lunas na isinasalin sa bawat henerasyon. Kung iisipin, hindi lamang sustansya ang dala ng halaan. Sa mga baybayin, makikita ang mga pamilya na sama-samang namumuha ng clams sa buhangin. Ang simpleng aktibidad na ito ay nagiging bonding ng magulang at apo at alaala ng pagtutulungan. Sa bawat sandok ng sinabawang halaan, hindi lamang kalusugan ang nakukuha, kundi pati na rin ang pakiramdam ng pagkakaisa. Paalala, ang halaan ay maaring makaapekto sa mga taong may allergy sa shellfish, mataas na uric acid o problema sa tiyan. Bago gawing regular na bahagi ng pagkain, mabuting kumonsulta muna sa doktor upang matiyak na ito ay angkop para sa iyong kalusugan. Sa kabuuan, ang halaan ay higit pa sa simpleng ulam. Ito ay pagkain na nagbibigay ng collagen at mahalagang mineral para sa tuhod, kasukasuan at dugo. At higit doon, dala nito ang tradisyon, pagmamahalan at alaga ng pamilya. 5. Bangus. Mga senior, kung may tinatawag na pambansang isda ang Pilipinas, walang iba kundi ang bangus o milkfish. Mula sa pritong bangus na may sawsawang toyo at kalamansi, hanggang sa sinigang na bangus na may gulay, o inihaw na bangus sa pista, bahagi na ito ng hapag ng bawat Pilipino.
Ngunit higit pa sa pagiging simbolo ng pagkaing Pinoy, ang bangus ay isang napakahalagang pagkain para sa ating tuhod at kasukasuan. Ang bangus ay mayaman sa collagen na karaniwang nasa balat at maliliit na buto. Kaya nga sa maraming probinsya, hindi basta tinatanggal ang balat ng bangus dahil alam ng ating mga ninuno na dito nakapaloob ang maraming sustansya. Ang collagen mula sa balat at puto ay nakatutulong upang mapananatili ang tibay ng cartilage, maiwasan ang mabilis na pagkasira nito at mabawasan ang pananakit ng tuhod. Isang halimbawa si Mang Arturo, 65 anyos mula sa Pangasinan. Lumaki siya sa tabi ng palaisdaan, kung saan bangus ang pangunahing hanapbuhay ng kanilang pamilya. Noong una, madalas siyang nagrereklamo ng pananakit ng tuhod dahil sa mabibigat na trabaho sa bukid. Ngunit mula nang mas pinili niyang kumain ng inihaw o sinigang na bangus 3 beses sa isang linggo, napansin niyang mas magaan na ang kanyang pakiramdam at mas kaya niyang gumalaw ng walang iniindang sakit. Sabi niya, bangus na ang naging kasama ko sa trabaho at sa kalusugan. Bukod sa collagen, ang bangus ay may mataas na antas ng omega-3 fatty acids. Kilala ito sa kakayahang magpababa ng pamamaga sa katawan. Para sa mga senior na may arthritis o madalas makaramdam ng paninigas ng kasukasuan, malaking tulong ang omega-3 upang gumaan ang pakiramdam. Kasama pa nito ang protina na nagpapalakas ng kalamnan at bitamina na mahalaga para sa pang-araw-araw na gawain. Sa kultura ng mga Pilipino, hindi lamang pagkain kundi kabuhayan ang bangus. Sa Pangasinan, taon-taon ipinagdiriwang ang Bangus Festival bilang pasasalamat sa biyaya ng dagat at palaisdaan. Maraming lolo at lola ang nakikilahok dito, sumasayaw at nakikikain, na para bang ipinapakita na ang simpleng isda ay hindi lamang para sa tiyan, kundi para rin sa kasayahan at tradisyon. Sa pagluluto naman, pinakamainamang inihaw, sinigang o nilaga upang masustansya at hindi masyadong mamantika. Ang sinigang na bangus na may gulay tulad ng kangkong, talong at labanos ay mas nagbibigay ng dagdag na bitamina at fiber. Kung iniisip mong may high blood o cholesterol ka, mas ligtas na piliin ang mga simpleng paraan ng pagluto kaysa sa sobrang prito. At kung may iba ka pang karamdaman, magandang itanong muna sa iyong doktor kung gaano kadalas ka pwedeng kumain nito. Sa kabuuan, ang bangus ay hindi lamang alaala ng kabuhayan at kasayahan ng mga Pilipino. Isa rin itong kasangga ng mga senior para sa mas malakas na tuhod, mas malusog na kasukasuan at mas masiglang pamumuhay. 6. Tilapia. Mga senior, kapag pinag-usapan ang abot-kayang isda na paborito ng marami, agad na pumapasok sa isipan ng tilapia. Sa bawat palengke, karinderya, at maging sa mga inihawan sa tabi ng kalsada, tiyak na makikita ito. Madalas itong prito na may sawsawang toyo at kalamansi, o kaya na may nilaga at iniihaw kapag may kasiyahan. Ngunit higit pa sa pagiging praktikal at mura, ang tilapia ay may dalang ginhawa para sa ating tuhod at kasukasuan. Ang tilapia ay mayaman sa collagen na mas madaling ma-absorb ng katawan kumpara sa ibang uri ng isda. Ang collagen na ito ay tumutulong sa pagpapatibay ng cartilage at connective tissues na mahalaga upang maiwasan ang pananakit at pamamaga ng tuhod. Para sa mga senior na madalas nahihirapang umakyat ng hagdan o nagrereklamo ng paninigas ng tuhod tuwing umaga, ang tilapia ay natural na kasangga para mapanatili ang mobility at kalayaan sa paggalaw. May kwento ako tungkol kay Aling Rosa, 70 anyos mula sa Batangas. Mahilig siyang mag-alaga ng maliit na palaisdaan sa likod ng kanilang bahay. Araw-araw ay pinapakain niya ang mga tilapia at tuwing hapon, 1 o 2 ang hinuhuli upang iprito o ilaga para sa pamilya. Sabi niya, ang tilapia parang kasama ko na sa araw-araw at kahit may edad na ako, kaya ko pang makipaglaro sa mga apo ko. Para kay Aling Rosa, hindi lang pagkain ang tilapia kundi simbolo rin ng tiyaga at pagmamahal sa pamilya. Bukod sa collagen, ang tilapia ay sagana rin sa phosphorus at potassium.
Ang phosphorus ay tumutulong sa pagpapatibay ng buto, habang ang potassium ay nakatutulong sa tamang balance ng fluids at kalamnan. Kapag pinagsama ang mga sustansyang ito, nagbibigay sila ng dagdag lakas at proteksyon para sa mga binti at kasukasuan ng mga senior. Pagdating sa pagluluto, maraming paraan ang pwedeng subukan. Maaari itong steam na may luya at gulay para mas magaan sa tiyan, o kaya iihaw upang manatiling masustansya at hindi mamantika. Kung piprituhin man, mas maganda kung kaunti lang ang mantika at hindi sosobrahan ng alat. Tandaan, ang mahalaga ay ang makuha ang sustansya ng hindi nasasakripisyo ang kalusugan. Kung minsan ay may mga senior na nag-aalala kung ligtas bang kainin ng tilapia kung may iba silang kondisyon. Ang sagot dito ay depende sa bawat tao, kaya kung may iniindang karamdaman, pinakamainam na itanong muna sa doktor bago gawing regular na bahagi ng diet. Mga senior, ikaw ba es mahilig sa pritong tilapia o inihaw na tilapia? Ay comment mo sa baba ang sagot mo para makita natin kung alin ang mas paborito ng ating komunidad. Sa kabuuan, ang tilapia ay higit pa sa simpleng ulam. Isa itong masustansyang pagkain na kaya magbigay ng collagen, phosphorus at potassium na mahalaga para sa mas matibay na tuhod at mas malakas na binti. At higit sa lahat, dala nito ang alaala ng simpleng pamumuhay at pagkalinga ng pamilya sa isa't isa. 7. Lapu-lapu. Mga senior, kapag may special na okasyon tulad ng kasal, kaarawan o pista, isa sa mga pinaka-special na ulam sa hapag ng Pilipino ay ang lapu-lapu. Kilala rin ito bilang grouper at kadalasan inihahain bilang steamed na may toyo at sibuyas o niluto ng simple ngunit puno ng lasa. Hindi ito karaniwang ulam sa pang-araw-araw, kaya kapag nasa mesa ang lapu-lapu, alam nating special ang pagkakataon. Ngunit bukod sa sarap at tradisyon, ang lapu-lapu ay may hatid ding ginhawa para sa tuhod at kasukasuan. Ang sikreto ng lapu-lapu ay nasa balat at puto. Doon matatagpuan ang collagen na mahalaga para mapanatiling matibay ang cartilage. Sa pagtanda, ang cartilage ay mabilis masira at dito nagsisimula ang pananakit ng tuhod at paninigas ng kasukasuan. Kapag may sapat na collagen mula sa pagkain, mas nagiging matatag ang ating mga kasukasuan at mas nagiging magaan ang paggalaw. Kaya't sa tuwing kakain ng lapu-lapu, huwag agad tanggalin ang balat dahil dito nakapaloob ang maraming sustansya. Bukod sa collagen, ang lapu-lapu ay mayaman din sa omega-3 fatty acids at vitamin D. Ang omega-3 ay kilala bilang panlaban sa pamamaga, samantalang ang vitamin D ay tumutulong upang mas maging maayos ang pagsipsip ng calcium sa katawan. Para sa mga senior, mahalaga ang kombinasyon na ito dahil nakatutulong itong mapanatiling malakas ang buto at maiwasan ang labis na pananakit ng tuhod. Kung titingnan ang kultura, ang lapu-lapu ay hindi lamang pagkain kundi simbolo ng kasaganaan. Noong kabataan ng maraming lolo at lola, bihira lamang silang makatikim nito. Karaniwang sa pista lang o kapag may balikbayan na nag-uwi mula Maynila. Kaya't sa bawat subo ng lapu-lapu na yon, pumabalik ang mga alaala ng kabataan at pagtitipon ng pamilya. Isang halimbawa si Mang Fidel, 74 anyos mula sa Cebu. Sabi niya, noong bata pa ako, isang beses lang sa isang taon ako nakakain ng lapu-lapu. Ngayon, kahit paminsan-minsan lang, pinipili ko itong iluto ng simple kasi masarap na at mas magaang pa sa tiyan. Para sa kanya, ang lapu-lapu ay hindi lamang pagkain kundi paalala ng biyaya at masayang alaala. Pagdating sa pagluluto, mas mainam ang steamed lapu-lapu na may gulay tulad ng repolyo, pechay at carrots. Sa ganitong paraan, nakukuha ang sustansya ng hindi nasasapawan ng mantika o sobrang alat. Kung may kondisyong medikal, magandang itanong muna sa doktor bago gawing madalas na ulam. Lalo na dahil ang lapu-lapu ay may kataasan din ang presyo kaya't hindi ito pang araw-araw. Sa kabuuan, ang lapu-lapu ay hindi lamang espesyal na putahe para sa pista. Isa rin itong pagkain na puno ng collagen, omega-3 at vitamin D na nakatutulong sa tuhod, buto at kasukasuan.
At higit sa lahat, dala nito ang tradisyon, alaala ng kabataan at simbolo ng pasasalamat ng mga Pilipino. 8. Sardinas, mga senior. Kung may pagkaing hindi nawawala sa hapag ng pamilyang Pilipino, lalo na sa oras ng kagipitan, ito ay walang iba kundi ang sardinas. Mura, madaling lutuin at maaring ihalo sa kung ano-anong putahe. Minsan sinasahog sa miswa, minsan ginisa na may upo o kalabasa, at minsan na may sinabawang sardinas na pampainit tuwing tagulan. Ngunit higit pa sa pagiging praktikal at masarap, ang sardinas ay may dalang ginhawa para sa ating tuhod at kasukasuan. Alam niyo ba na ang sardinas ay mayaman sa collagen? Ito ay matatagpuan sa balat at sa maliliit na buto nito na madali ring kainin. Ang collagen na ito ay nakatulong upang mapalakas ang cartilage at maiwasan ang mabilis na pagkasira ng kasukasuan. Para sa mga senior na madalas makaramdam ng pananakit ng tuhod, malaking bagay ang regular na pagkonsumo ng pagkain na may collagen gaya ng sardinas. Bukod sa collagen, ang sardinas ay may taglay na omega-3 fatty acids na kilalang panlaban sa pamamaga. Para sa mga senior na may arthritis o rheuma, nakatutulong ang omega-3 na mapagaan ang pakiramdam. Mayroon din itong calcium at vitamin D na parehong mahalaga para sa malakas na buto. Sa madaling salita, sa isang abot-kayang lata o ilang pirasong sariwang sardinas, nakukuha na ang kombinasyon ng mga sustansyang kailangan ng ating katawan. Sa kultura ng mga Pilipino, ang sardinas ay hindi lamang pagkain kundi simbolo rin ng pagtitipid at pagtutulungan. Maraming lolo at lola ang nakakaalala ng kabataan nila kung saan ang sardinas ay pangunahing ulam sa oras ng kahirapan. Kahit simpleng ulam lamang, nagiging masaya ang hapag dahil sabay-sabay ang pamilya sa pagkain. Ang simpleng alaala ng pagsasalo-salo ay nagiging kayamanan na dala hanggang pagtanda. Isang halimbawa si Lola Felisa, 76 anyos mula sa Samar. Noong kabataan niya, sardinas ang pangunahing ulam ng kanilang pamilya tuwing kulang ang pera. Ngayon, kahit may kakayahan na silang kumain ng mas mamahaling putahe, hindi pa rin nawawala sa hapag ang sardinas. Sabi niya, "Hindi ito basta pagkain para sa akin. Paalala ito ng hirap at tiyagang dinaanan namin at ng pagmamahal ng pamilya." Kung pag-usapan ang paraan ng pagluluto, maraming opsyon. Ang sardinas na hinalo sa miswa ay nagbibigay ng mainit na sabaw na mas magaan sa tiyan at madaling nguyain. Maaari rin itong igisa na may gulay tulad ng sayote o kangkong para mas puno ng bitamina at fiber. Kung dilata ang bibilhin, mas mainam na basahin ang label at alamin ang nilalaman ng asin o mantika. Para sa mga senior na may kondisyon gaya ng high blood, mahalagang siguraduhin na akma ang sardinas na kakainin. Sa kabuuan, ang sardinas ay hindi lamang abot-kayang pagkain kundi isang napahalagang bahagi ng ating kultura at kalusugan. Puno ito ng collagen, omega-3, calcium at vitamin D na nakatutulong upang mapalakas ang tuhod, buto at kasukasuan. At higit pa ron, dala nito ang alaala ng pagtitipid, sakripisyo at pagmamahalan sa loob ng pamilyang Pilipino. Mga senior, bago tayo magtapos, may isa pang pagkaing dagat na madalas nating nakikita sa palengke. Ang pusit o squid. Karaniwang niluluto bilang adobo, inihaw o ginagawang calamari. Ngunit alam niyo ba na ang pusit ay mayaman din sa collagen, lalo na sa balat at tentacles nito? Ang collagen na ito ay nakatutulong para mapanatiling matibay at flexible ang kasukasuan. Bukod pa rito, ang pusit ay sagana rin sa protina at bitamina na nagbibigay ng dagdag lakas sa katawan. Kuwento ng isang senior mula sa Samar, tuwing may ani ng pusit sa kanilang baybayin, sabay-sabay ang buong pamilya sa pagluluto ng inihaw na pusit. Hindi lamang ito pagkain kundi alaala ng pagtutulungan at kasayahan sa bawat hapag. Kaya sa bawat subo ng pusit, dala nito ang sustansya at ang alaala ng pagiging buo ng pamilya. Mga kaibigan, natapos natin ang 9 na pagkaing dagat na mayaman sa collagen: hula-hipon, alimango, tahong-halaan, bangus, tilapia, lapu-lapu, sardinas, hanggang sa pusit.
Lahat ng ito ay hindi lamang masarap at bahagi ng kulturang Pilipino, kundi may dalang sustansya para sa mas malakas na tuhod at kasukasuan. Tandaan, habang tumatanda tayo, mahalagang piliin ang mga pagkain kaya magbigay ginhawa at dagdag lakas. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share para mas marami pang senior ang makinabang. Ay comment mo rin sa baba kung alin sa mga seafood na ito ang madalas mong kainin. Ang iyong suporta ay inspirasyon namin upang makagawa pa ng mas maraming content para sa masigla at masayang pagtanda.